The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let's be seated for a while. Sabi ni Christ dito sa Gospel, "My yoke is easy, my burden light." Alam niyo yung yoke? Yoke sa Tagalog ay pamatok. Ito yung ginagamit sa atin sa kalabaw. No? Nilalagay dito para hilain yung kariton o yung pang-araro. Sa Israel, iba yung design nila ng yoke. Kasi doon mainit, bihirang umulan, so matigas ang lupa. Secondly, wala silang kalabaw. So ang ginagamit nila yung baka, mas mahina. So ang kanilang design ay pang dalawa. Sa atin, pang isa lang, gano'n. Nilalagay dito. Sa kanila, dalawa. May butas, parang eyeglasses. Pinapasok yung ulo ng baka doon. No? Yung yoke ay simbolo ng ating mga struggle sa buhay, ating mga problema, yung mga challenges sa ating buhay. Parang cross. Parang cross. Take up your cross and come follow me. No? Yung ating pananampalataya ay hindi nagpapagaan sa cross natin. No? Hindi rin nagpapabigat. Ganun pa rin yung weight niyan. No? Ang itinuturo lang sa atin kung paano mo buhatin yung cross mo. Tinuturo lang sa atin kung paano mo harapin yung problema mo. Naalala ko nung ako'y bagong pare, na-assign ako sa Africa. At ang hirap ng buhay ko dun. No? Ang hirap. Kasi may malaria. For 3 years, I had 13 malaria attacks. Lagi merong civil war sa Africa. At napakahirap na lugar. So I wanted to leave. I wanted to leave the mission, no? Kasi hirap na ako. So after 3 years, meron na kaming home vacation. So instead na mag-home vacation ako, ay nag-apply na lang ako na bumalik sa Pilipinas kasi marami na mamatay na. No? It's too early to die. And then bago ako malis ay nagpaalam na ako sa mga minimisa ko mga chapels, no? At meron ako isang minisahan na chapel doon. After that, kung napaaga ako doon sa kabila, isusunod. At yung mga nandun ay mga bata pa. Yung mga nauna mga bata. Meron isang bata doon na babae na meron dalang baby sa likod niya. Parang yung bata ay para mga 10 years old. At yung kapatid niya ay yung baby ay para mga wala pang 1 year old. Sabi ko doon sa batang nagdadala, sabi ko, hindi ka ba nabibigatan? Ay halos kasi laki mo na yung dala mo na bata. Sabi ng bata sa akin, hindi ho mabigat kasi kapatid ko siya. No? Parang tinamaan ako doon. Hindi mabigat kasi kapatid ko siya. Parang may mensahe si Kristo sa akin in that vision in Africa na dapat tinuring ko mga kapatid, yung mga tao doon, para hindi ako nahirapan. No? Sinabi ni Kristo ito, yung my yoke is easy, my burden light. After talking to the people, yung mga taong hirap na sa buhay, yung mga taong mabigat ang problema, sinabi niya yon, my yoke is easy, my burden light. Dalawang butas ko yun, yung yoke. Ang ibig sabihin nun, ikaw doon sa kabila, at si Kristo sa kabila. Kapag si Kristo ang iyong katuwang sa pagbuhat mo ng yoke o sa pagbuhat mo ng cross, ay wala nang mabigat. No? Because my yoke is easy, sabi niya, my yoke is easy and my burden light, carrying our yoke, carrying our cross with Christ. Amen.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.